Wala ako sinasabi si Marcos ang gumagawa nito, hindi ko sinasabi si BBM. Pero lahat ng nagiging oposisyon, binabala sa kanyon. 'Di ba? Ika nga talagang lahat po ay gustong mawala. Hunger for power. It will divide the nation. Ang hirap kasi sa mga pinklawan at saka yung mga commentator na lalong-lalo na yung nandun sa Malacanang, medyo yung kanyang brain medyo naiwan sa pagbablog Hindi na umasenso Hindi mo maintindihan na yun po ang pinupunto doon. It's not comparing Ninoy and Duterte. It's just para bagang hindi comparison Parang pagkapareho na sitwasyon. Noon, na sitwasyon noon, tandaan ninyo, si Ninoy, bilang isang oposisyon, dinala, di ba ayaw din niyang pumunta sa Amerika noon. Gusto niyang umuwi dito, pinagbabawalan din siya. Ayaw niyang umuwi. Gusto niya umuwi, ayaw ng mga kamag-anak niya, ayaw ng mga kaalyado niya na umuwi dito. Pero nagpilit si Ninoy. Yun naman din, ngayon din, si Pangulong Duterte, pinagbabawalan din siya ng mga tao na dito ka na lang, huwag ka nang umalis dito. Kung magkaroon man ng house arrest, dito ka na lang, huwag ka nang umuwi kasi iba na ang atmosphere sa Pilipinas pagdating sa oposisyon. Talagang wala ako sinasabi si Marcos ang gumagawa nito, hindi ko sinasabi si BBM. Pero lahat ng nagiging oposisyon, binabala sa kanyon. 'Di ba? Ika nga talagang lahat po ay gustong mawala. From Pastor Kibuloy, SMNI, Duterte, 'di ba? O ano pa? Sino pa? Lahat ng mga kaalyado kinakasuhan yung Cebu Mayor, 'di ba? Mga kinakasuhan sino pa ang mga vloggers Basta oposisyon kailangan matanggal sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa ng gobyernong ito, which is same po noong nangyari sa Marcos Sr. Yun po ibig sabihin. Kaya please lang, yung mga nagre-react na tatanga-tanga dyan, wag naman tanga, minsan mag-isip din, minsan gumamit din ng alam mo na, ng utak, di ba? Tama ba ako? Ito, Maris? Ikaw ba si Maris? Na pumunta para mabisita rin ang dating Pangulo at inaabangan din nila si Vice President Sara Duterte na nung Sabado ay nagsabi na muli siyang bibisita sa kanyang ama ngayong araw. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat. Siguro diyan sa siguro diyan malamig po siguro diyan. Mantakin mo kung matutulog ka diyan sa The Hague. Malamig po diyan kaya kailangan mo lagyan ng banig, di ba? Anong dahig banig? Dahig yung higaan sahig. Yan sahig. May malamig diyan. Gumamit ka ng comforter para hindi ka malamigan sa sahig. Humiga ka ba naman sa sahig? Dali. Huwag mo na ulitin yan, Salamat sa iyo, Maris Umali. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panawagan ng kanilang mga taga-suporta sa The Netherlands na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito? Kung pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo. Grabe ang babaw nitong babaeng to, hindi ko mag-gets. Paano naging music to? Yung logic niya, hindi ko nga maintindihan paano naging abogado to Ang babaw-babaw ng mga pag-iintindi niya sa mga sinasabi ng mga detractors, Yung parbagang, yung pag-unawa niya parang hindi ko naman sinasabing gano'n, pero parang walang pinag-aralan, Hindi naman sa pero, tapos the way pa siya mag-explain, para talagang ewan ko.
Ewan ko ba kung bakit ganun? anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Ibang Yan na naman yung confidential funds. Hulaan nyo kung sino yung ano niya. Tingnan mo binabanatan niya si VP Sara Duterte pero ang dinidescribe niya, best description ng Pangulo niya. Tingnan mo tingnan mo. Kung ang pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento. Ayun. Maraming nililihim. Sino ba maraming lihim dyan? Yung mga trip niyo sa US. Di ba? Tatalbog sa'yo lahat ng sinasabi mo, Day. Ano pa? Hindi lang yun. At hindi daw nagpapakita ng dokumento. Kamusta naman yung budget natin? Kamusta naman yung expenses ng confidential fund ni Marcos? Alam niyo, tatalbog sa inyo yung paulit-ulit yung confidential funds. Tanungin ko kayo, magkano lang ang confidential funds ni VP Sara Duterte at yung Office of the Vice President at saka yung confidential funds ng presidente? Wala ko sa kalahati. Tapos sasabihin mo, bakit hindi pinapakita, tinatago ang dokumento? Ba't di nyo ilabas yung dokumento ng OP sa confidential funds? Di ba? Puro tayo daldali. Anak ka ng tutsa naman, Madam Claire. Ano bang yung mga sinasabi mo? Taloy na. Nagmumukha kang ano dyan. Alam mo ko sa'yo, mag-resign ka na lang. Mahirap yan yung ginagawa mo. Sa totoo lang, ako nahihirapan para sa'yo Ang hirap magsinungaling. Ang hirap maging magpeke ng baga ng iyong prinsipyo. Napakahirap. Mantakin mo, itatago mo yan. Obvious naman talaga na mas malaki. Kamusta na yung Maharlika fans? Kamusta na ho? Dokumento? Sige, ilabas nyo lahat ng dokumento. Hindi nyo may labas yan. More particularly about the funds. ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sapitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. Ganyan din ang sabi ng palasyo sabay diing dapat magpresenta ng ebidensya ang bise kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. Magpresenta daw ng ebidensya kung may banta kay Duterte. Ito ang pinaka funniest na sinabi nitong Claire na to. Magpakita ng ebidensya. Madam Claire, nakalimutan mo na ho ba? Yung mismong amo mo na paulit-ulit na sinasabing hindi niya papayagan ng ICC, yung mismong mga sekretary na sinasabing pag pumasok sila dito, aarestuin sila. 'Di ba? Yan yung gobyernong pinagsisilbihan mo. Sila din mismo ang bumaluktot ng lahat ng kanilang sinabi. That's the truth. Yan ang katotohanan. Si Ian Cruz. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Pumalag ang palasyo sa kwentong yan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng bise, sapitin ng ama ang nangyari kay Senador Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Halos 42 taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats
kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Kirit pa ng pala. Walang katotohanan yung mga ganyan-ganyan. Tapos pag napatay, ano sasabihin ninyo? Hindi totoo lang Kasi nadala na ho ang taong bayan Alam mo lahat ng nakakausap ko, as in hindi lang ho ako sigurado ho kayo mga nanonood sa akin. Lahat kayo, you never imagine that Duterte will be jailed sa ICC. Hindi nyo ma-imagine yan. Paano nangyari alam nyo kung bakit? Ba't di nyo ma-imagine? Marami sa atin nagpabudol Ayoko na lang mag-idiin pa Naniwala kayo noon kay Marcos na hindi niya papayagan ng ICC. Isa yan sa mga campaign promises niya. Sisiguraduhin niya, poprotektahan niya si Duterte. Anong nangyari? Siya mismo ang naghatid. Ibig sabihin, yung kanyang mga tauhan na wala namang red notice, wala namang kahit anong sinasabing warrant, dinala sa ibang bansa. Alam niyo ho ba kahit mga Hapon alam yan? Bakit kanyo? Lumalabas sa news nila dito. At iba yung news nila dito, iba talaga dito sa Japan Yung news sa Pilipinas talagang grabe ang pagkabayas. Dito sa Japan, ang labas talaga ng news, hindi makatarungan yung pagbitbit kay PRRD sa ibang bansa. Hindi talaga makatarungan. Nagtataka baga. Yun po ang gaganong-gano sila. Yung mga Hapon ganun Diba? Pag nagtaka, takan-taka. Oo, totoo, wala akong biro. Kasi nga, lahat tayo, hindi natin ma-imagine yan. Bakit? Paulit-ulit na sinasabi, meron pang for 1,000 times, for the nth time. May ba ganun ba si Marcos we are no longer part in the jurisdiction of ICC. Ilang beses na sinabi yan. Pero, nung siya ay nagpa-presko I think dinilit daw, sabi nung iba, hindi ko sure Hindi ko sure. Pero dinilit daw yung presko na yun, nawala bigla na sinasabi doon na hindi naman daw siya sumunod sa ICC kung hindi sa Interpol. Ang Interpol po, walang kapangyarihan. Sila nagbibigay lang ng notice. Wala ho yung kapangyarihan manghuli kung hindi papayagan ng mismong gobyernong yung gobyerno namumuno doon sa bansang yon. Wala akong kapangyarihan niyang Interpol na yan. Hindi ho yung mga pulis pangkalawakan. Wala ho talaga. Kaya nga, ibig sabihin lang mga kabayan, ginusto talaga. Yan ang hindi kasi maamin ng administrasyon na ito kasi mga walang bayag ang nakaupo ngayon sa Pilipinas. Mga walang bayag. Yan ang masasabi ko. Bakit kanyo? Hindi pa nila aminin. Oo, pinakulong namin si Duterte. Tapos ang usapan. Ang dami pa nilang deny. Kaya nagkabaluktot na yung mga paliwanag ng mga sekretary. Paano? Pati yung paliwanag ng presidente, baluktot. Pinaiikot-ikot. Mga walang bayag walang paninindigan. Sabihin nyo na lang, hindi, talagang pinakulong namin si Duterte para magbayad ng kanyang kasalanan. Ganon, diretsuhan. Wala nga, mahinang nila lang That's the reality. Mahinang nila lang ang presidente. Sama-sama na, pati mga sekretary, balubaluktot na. Diba ho? Yan ang katotohanan. Ngayon, sasabihin mo, walang basihan. Asa ng ebidensya kung bakit sinabi ni VP Sara Duterte ito? Ang ebidensya po ay ito. Etong nangyari kay PRRD ay isang malaking ebidensya na sa Pilipinas walang imposible. Kahit totoo, alam mo, ngayon nga usapan ng mga ako nakikipag-usap ako sa mga ibang mga vloggers. Ang usapan ngayon, wala nang imposible. Kahit sabihin ng batas, ito ang due process, hindi na nasusunod yan. Naintindihan natin, hindi na nasusunod ang due process. Kung ano man ang gusto nila mangyari, yun na masusunod. Kahit ba sinabi na nila, isipin nyo sinabi na nila na the ICC cannot arrest. Gagawan pa nila ng mas malalim na dahilan yan. The ICC cannot arrest has no authority over the country but the
citizen meron. May mga palusot silang ganun. Ganun no katindi ang Pilipinas ngayon. Wala na talagang imposible. Basta ginusto ng pinuno, kaya nilang basagin ang anumang batas kahit pa ito'y nasa konstitusyon. Alam niyo ho ba yung nagsalita doon sa Senate hearing na international law expert, tapos siya din po ay magaling sa konstitusyon, siya po ay talagang bihasa sa konstitusyon. Paulit-ulit niya sinasabi. Kaya nga sabi niya na nga doon, I beg to disagree, Mr. Secretary. Kasi nga ho, nasa konstitusyon po yan. Alam nyo, ang batas natin, pag sinabi mong nasa konstitusyon, yan po ang isabi nga ng aking tata, skeleton yan. Yan ang pinaka-backbone ng lahat ng Republic Act, lahat ng mga batas na ginagawa, mga ordinansa sa LGU. Hindi pwedeng magkaroon ng ordinansa sa LGU na tatamaan ng konstitusyon. Hindi pwede. Yan ang pinakamataas na sandigan. Tanggalin mo ang konstitusyon ng Pilipinas, chaos na ho. At nasa konstitusyon po ang tinatawag na due process, na everyone should be given a due process. Yan po ay nasa konstitusyon natin. Hindi na sinusunod ngayon. Kasi simple lang eh. Binigyan po ba ng due process si Duterte? Yes or no? As simple as that. Wag na tayo magpaikot-ikot. Binigyan ba siya ng tsansa, sumagot, bago magkaroon ng... Sabihin na nga natin may Interpol. May notice, kunwari may notice, kahit wala. Red notice nga, wala. Kahit ba sabihin natin may red notice. Bilang gobyerno, at yan ay tagalabas, meron silang ginagawa. Unang-unang gagawin ng konstitusyon at ng gobyernong Pilipinas, siguraduhin masunod yung mga batas sa Pilipinas. Mabigyan ng tsansa yung inaakusang sumagot sa inaakus sa kanya. Naintindihan niyo yun? Dapat to lahat. Whether you are a president, sabi nga nila, even criminals are given due process. How much more yung dating presidente na hindi naman kriminal, inaccuse lang ng tagalabas, tapos bigla mong ibibigay without due process. So yun po yun mga kababayan. Simpleng-simple. Wag na ho tayo maghanap ng ibang ebidensya kung hindi ito. Ebidensya na dapat may due process, hindi sinunod. How much more ito kayang sinasabing maaari siyang patayin. Hindi naman po sinabi, baka kasi akala nung iba, si Marcos kagad ang magpapapatay kay Duterte. Hindi ho yun na sinasabi ni VP Sara Duterte. Kasi until now, questionable nga sinong pumatay kay Ninoy . Diba? Mantakin mo, dalawang Aquino nang naging presidente, hindi na-solve ang problema na yan. Bakit kanyo? Ewan ko. Ewan ko. Hindi, imagine niyo dalawang presidente na ang dumaan, hindi na-solve yung issue ng pagpatay kay Ninoy. Bakit? Ewan ko. Basta ang punto dito mga kababayan, basta oposisyon nung panahon ni Marcos Sr. natetegi. Hindi natin alam kung sino ang gumagalaw na ewan natin,